Daghang salamat, Hernel Tokmo. Dinibahin nato sa sayron unsay mga isyu nga gitukay diya karon sa DX sa numero 6, makauban si Alan Abais. Alan sa komentaryo! Yes, Elric. Yes, may buntag. Nga balita diya ako nakita diya sa inyo diya, Elric. Nisulod man just post itong kuan, katong motorsiklo, ha? Mo lagi na helmet, wa gamita, perting pataya. Is malamang na safe yang siko. Oo. Mao lagi na, no? Basta gani di ka makakontrol sa mga galingon, mag-drive pa jud ka, sipyat mo yung upat na ang ligid. Kana na bang duha ka buok ligid lang. Muna mag-amping yun ta, ha? Ay anyway, sa tuwang nga gipantuki mga diri karon, Elric, no? Nalamang gyapoy mga medyo na alarma na to mga motorista aning carnapping incident sa Davao City. Kagahapon na interview mo sa DXAB ang reaction sa mga katawhan diri sa Dagben sa Davao. Medyo alarming daw kini. Kay lisod ng lupog kayo nung umiyon dili alarming daw kay sunod-sunod man daw sa usa lamang ka lugar. Mo nang na-challenge karon ang liderato sa tuang hepe sa Buhangin area, pero ang ato man dinhi tinabangay man na kung ang usa ka subdivision nga walay klaro nga parkingan inyong lugar kay guot unya ipagawas niyo inyong sakyanan, siguro may pag-amot-amutan niyo ng mga barangay police diha sa barangay nga makasuri-suri po din, ha, kay sila pa makatabang nato diha sa kining makabantay sa mga propiedad nato panahon nga kita matulog ta. Daghan man nagbinuang hinon pod ani, pero daghan naguol pod. Ang uban nagingon unsa may safety nato ani karon. Ang uban ingon og higtan na lang kaha nato ni ato ang sakyanan, isumpay sa tikod para makamatataog ka na ganing matulog ta. Nabinuang man pod na. Pero ang ato dinhi naay panghitabo nga dapat tutukan sa tuwa mga nasa otoridad og mismo kita sa komunidad magtinabangay ta kung namatod pa. Pero ang pangutana, kung di lang sa Davao City, kung alarming atong pagpangawat diri sa sa Davao City, sa Digo City, sa Del Sur, ila sa Santa Cruz, way undang. Naay ginamonitor din hagi katingad nila nga naay nadakpan nga karnaper, pero naka-bill ban man og 100,000 kung namatod pa kinsa tinuod bakato, no? Ug nana manggaling, wow, kwartahan galante. Wa ba kapoy nagpaluyo siya, ha, no? Murag sindikato na gyud ni. Ato diri bay nga mao nga mag-amping ta o mag-suporta gihapon ta sa ato mga pulis in terms sa ilang police visibility og magpagabanata kita mga nasa komunidad. Salamat, Elric, ug may buntag Mindanao. Salamat sa diha sa DX Merisais, Alan Abais. O kato naglangkop sa mga balita, karon daghang salamat, may buntag Mindanao. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Silver. Yes, balik din sa MBM mga kapamilya. O syempre din sa MBM atong gina-promote always ang healthy lifestyle. Lakip na ni Ana ang atong Monday exercise. Pero karong buntaga, atong makauban ang mga miyembro sa Davao Headwind Multisport Incorporated o Tri-SOS para isgutan kining sport na duathlon. Okay, og atong makauban una si Sir Toto Lacson. May buntag? May buntag, sir. Okay, sir, natay event day karon nga ipahigayon din sa Davao City. Tell us about this, sir. Okay, we would like to invite everybody on October 21 mag-host ang among grupo, the first for the next 15 years, the Davao Duathlon Challenge. It will be held here in Davao at SM Annex. Okay. So, ongoing pa bang registration, sir, kaning sa duathlon competition? Yes, Sir Nel. It's still ongoing. Registration area is at Metro Lifestyle Gym, JM Piesa, at Biker Boy. Okay. Pero syempre, kung gusto ninyo mo-appeal nining duathlon, mga kapamilya, syempre atong sutaon kung unsa bang mga tips nining duathlon o atong makauban si Sir Dan Tablante gikan sa Davao Headwind Multisport Incorporated. Sir, tagaimig mga tips, sir, para sa mga mo-appeal og duathlon. So, kung if ever man mo-appeal mo mga races, the first thing is yung inyong nutrition. So, ang inyong is what you eat regularly, kanang inyong ginakaon every morning para sa inyong race. So, kana po ang bali maging fuel ninyo during the race. Okay. So, you have to loosen up. So, more on dynamic stretching and para ma-prepare atong mga muscles
para sa race. So, morning pre-race. Pre-race, pre-race. How about sa post-race, sir? Ikaw, sir, Sir Charlie Lopez, unsa ba mga tips na Yes, imong makatag morning, about sa... morning na lang. Regarding sa post-race pod, usually para iwas sa injury, we usually do the static stretching para mag-relax ang atong muscle. Dili po siya makuan, pwede po ta magpamasahe after the race para dili siya magkuan kayo ang atong muscle para ma-relax gid siya. Okay. So, gawas mo gud aning duathlon, nasay triathlon, pero paki-differentiate unsa bay mga sports nga involved ani sa duha, batok sa duha, duathlon ug triathlon. Okay, we're trying to introduce a new sport here in Davao. So, daghan naman gud ta fun runs. Okay. So we're trying to level up the sporting activity here in Davao. So a duathlon event here, we will start with the sprint distance. So it's a 6-kilometer run, a 20-kilometer bike, and the last is another 3-kilometer run. Okay, daghang salamat. Og syempre, sa makausab, duathlon, Davao Duathlon Challenge din sa Tibok, Mindanao. Available pa, ongoing pang registration hangtod sa October 21, 2012 nga magsugod alas 4 sa Kadlawon. Michelle. Daghang salamat, Hernel. Mga kapamilya, usa sa mga nakauban nato din sa morning show sa May Buntag Mindanao, si Councilor Al Ryan Alejandre. Pero gawa sa usa ka councilor, unsa pa kaya ang iyang ginakabisihan karon? Sayro nato. As MBM main host kaniadto sa Maayong Buntag Mindanao, si Al Ryan Alejandre na ang usa sa mga host nga bibong tigbalanse sa feature stories ug news items. Ug masking karong konsehal na si Al, ginabalanse lang gyapon niya ang seryosong tema sa iyang trabaho, pinaagi sa pag-organize og mga events. Well, after ABS-CBN, aside from being a public servant sa Davao City, hilig po na ko ang events coordination. So, mauni nakapa-relax po sa ko on the other side and we're doing events. Ug sa atong pagbisita kaniya, naabtan nato siyang busy sa pag-prepare sa usa ka wedding reception. Atuan ang gihanay ang ilahang table setting, ang decoration, o kamo apong ginahuman ang decoration sa ilahang wedding. Sumala niya, dako sa banggitabang sa iyang experience with MBM and ABS-CBN. Dili lang sa aesthetic ug technical aspect sa pag-organize og events. Apan, apil na sab ang professionalism ug pag-maintain og maayong relationship sa iyang mga kaubanan ug sa iyang mga kliyente. Well, dako kayo og help katong naapa ko sa May Buntag Mindanao, especially sa pagpadagan sa atuang program, unsaon ang tamang setup no sa atuang production and sa ato ang setting o ato ang tarungon, ato ang hapsayon, ato ang pagwapuhon ang atong mga programa para malipay atong kliyente, no? Gikan sa decors, wedding coordination, ngadto sa corporate events, ginabuhat na sa grupo ni Al. Ug bisan pa man sa iyang kabisi, pirmi gyapon siyang mingawon sa iyang MBM family. Well, 19 years na gyud ang pinakadugay na morning show sa Tibok Pilipinas ang May Buntag Mindanao, and I hope na magpadayon pa kini, and sa tanang staff and crew sa May Buntag Mindanao, congratulations and mabuhay ang Mayong Buntag Mindanao. Yan. Pero mga pamilya, syempre, isipasalamat sa May Buntag Mindanao sa mga suki nato nga tigpananaw Nel. Usa ka TV set ang pwede ninyong madaugan this week. 19-inch LED TV ni Michelle, no? O syempre, ang simple lang ang procedure. I-like lang ang Facebook page sa Mayong Buntag Mindanao Official. O syempre, i-post ang inyong picture nga nagtanaw mo og MBM o ibotang ang short description or about sa kung nganong ganahan ba mo tanaw og MBM. Ayan. And mga kapamilya, pasalamatan lang natin mga sponsors sa Mayong Buntag Mindanao. You can go Bruce Facial Spend kay Dr. Danny Stan. Ang syempre, ang Dream of Furnitures and Fernscape, thank you very much. And Mags, sa Sutamot Claude every day. Yes, dagang salamat sab sa Gaisano Grand City Mall og kang Chris sa Alan Alforque Salon. Gusto lang sana akong i-greet og happy birthday si Arturo Almadin gikan kang Melanie Severino. And also kay Ricky Recalde, happy birthday. Happy birthday. Mga pamilya, till tomorrow, mag-uban-uban gyapon ta dinhi sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Maayong Buntag Mindanao.